Meron po kasing 7 kapanahunan. Hindi yung kapanahunan ng church ages, ha? Ano yon? Sa panahon po ni Adan at Eva, ang panahon nun ay dispensation of innocence. Talagang walang bahid na sama. Walang sama. Kasi ang gobyerno noong panahon niya, gobyerno ng Diyos. Meron tang mga anghel naman ng panik-panaog eh. So dahil sa Diyos ang nagugobyerno, payapa. Yan po yung original na gobyerno at lupa noong panahon ni Adan. Pero, hindi po nanatiling innocent ang gobyerno o ang dispensation o panahon dahil pumasok ang kalaban. Okay, natukso ang dalawa, nagkasala sila, at doon ay nakita nila na sila'y hubad na. So nagkaroon sila ng konsensya. Na dati wala yun, hindi nila maramdaman yung konsensya. Pero nung nagkasala sila, naramdaman na nila yung konsensya. Nandun yung may takot na sila. So, yung panahon na yun, matapos ang innocence, ang second dispensation is dispensation of conscience. Amen. At bukod doon, pumasok na po itong kasi dumadami na ang tao, pumasok po itong pangatlong dispensation, yun pong human government. At alam natin ang human government, sabi nga doon sa Matthew 4, verse 8 to 9, pinakita ni Satanas ang buong mundo eh. So, hindi po sa Diyos, hindi gobyerno ng Diyos, ang gobyerno sa lupa. Kaya nga makikita nyo, ewan ko po kung kailan malilinis ang Kongreso at Senado. Or bawat opisina ng nandiyan po ang korupsyon. Kasi hindi po yan gobyerno ng Diyos. Human government yan. At alam natin, sabi po ng propeta, politics is of the devil. Demonyo po ang namamalakad sa politika. Kaya sa gobyerno, huwag ka pong umasa dyan na magiging malinis ang palakad. Kasi hindi po yan sa Diyos na gobyerno. Ang original na gobyerno ng Diyos yung first dispensation. Ang Diyos ang namamalakad. Pero pagdating sa human government, wala pong Diyos diyan. Kaya nandyan yung krimen, patayan, korupsyon, gera. Kasi tao po ang nagpapatakbo sa gobyerno, hindi ang Diyos. Then pumasok po sa panahon na ni Abraham, after ng may tatag ang mga gobyerno sa lupa, dumating po ang dispensation of promise sa panahon na Abraham. At kasama na doon yung promise o pangako, itong kinalalagyan natin. Okay? At pagkatapos noon, pumasok po ang dispensation of law, panahon naman ni Moses. Binigay ng Diyos kay Moses ang kautusan. At dahil ang kautusan po ay wala pong taong makakasunod sa buong utos. Ay sabi po ng Bible, sa 10 utos, masunod mo ang 9, yung isa hindi, burado yung 9. Kaya wala pong makakasunod. Kaya ang ginawa ng Diyos sa dispensation of law, pumasok ang dispensation of grace. Na hindi mo na kailangan yung mabuo yun. Ang mahalaga, pananampalataya. Dahil ang kaligtasan ay biyaya. At hindi po nagtapos doon dahil ang Panginoon nais niyang ibalik
kung paano ang unang gobyerno, ibalik niya ang pangpito. Kaya nga, Alpha and Omega. Ano po yung pampitong gobyerno? Ito po ang tinatawag na divine government. At ito po ay nagpapasimula or nagsimula after ng time. 8th day, para lang po ito ang gobyerno ito, para lang ito sa pinili. Para lang ito doon sa mga taong predestinado. Hindi kasali dito ang sanlibutan. Pinili lang dito ang kasama sa gobyernong ito, divine government. Amen. Okay, so, kasi po, magbasa muna tayo ng Bible bago tayo sa propeta. Sa lupa po, bagamat ito'y government ng tao, Romans 13, ito po ang gobyerno ng tao. Okay, para bagamat masama po ang gobyerno, ay sabi po rito, Romans 13. Okay. Sabi po ng Bible. At kapag po Bible, sumunod tayo. Sabi po ng Biblia, ang bawat kaluluwa o bawat tao, verse 1, ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. So, magpasakop tayo. Kung ano ang itinatadhana ng batas, pasakop tayo. Sabi niya? Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. So, ang bagamat ito human government, pero sinabi po ng Hebrews 11:3 na itong mga bagay na nakikita, galing ito sa hindi nakikita. So, ibig sabihin, mas totoo yung hindi nakikita. Itong mga nakikita ngayon, kinopya lang ito. So, ang gobyerno, may pinagkopyahan po ito. Galing sa Diyos. So, kaya sabi niya, magpasakop kayo. Sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. So, galing sa Diyos yan. At ang mga kapangyarihan, iaoy hinirang ng Diyos. So, pinili din sila ng Diyos dyan. Pati presidente, vice, mga military. Dahil kung wala, tulad po ng sinabi ko nga sa inyo, itong mga bagay na ito, tapos na ito kay Lord. So yung mga tao na naririyan sa gobyerno, si Lord ang pumili dyan. At sila inilagay dyan. Okay? Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. Kaya pag kasi ano ba ang utos sa gobyerno? Huwag kang papatay. Saan galing yan? Bawal ang yung mga ngalunya, galing din sa Diyos yan. So, yung kautosan ng gobyerno, kautosan ng Diyos yan kay Moses. Okay? So, kapag sinuway mo ang utos ng gobyerno, sinuway mo rin ang Diyos. Sabi rito, at ang mga nagsisilangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Okay, so kaya sabi niya, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti kundi sa masama at ibig mo bagang mawala ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti. Kaya ang utos din ng gobyerno, maging mabuting tao tayo. Hindi sinasabi ng gobyerno, magpakasama kayo. Utos ng Diyos yan. Maging mabuti. Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sapagkat siya ministro ng Diyos. Kumbaga, bagamat po ang problema ngayon, kakaiba. Ang gobyerno noon maganda eh. Ngayon, ang gobyerno natin, dumami ang mga magnanakaw. Sila po ngayon ang sumusuway sa utos ng Diyos. Yun mismong nakaupo. So, wala tayong magagawa. Iyan na yung nangyari. Kasi sinabi rin ni Paul yan sa 2 Timothy chapter 3 na ang
huling panahon, magiging worse. So, wala tayong magagawa. Ayun na, dumating na eh. Sabi niya, sapagkat sa ministro ng Diyos ay kagagaling mo, dapat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka. Ayan. Pag masama ang gagawin mo, ay matakot ka. Kapag baka mabigyan ka ng dalawa, yung kambal na pulsiras. Alam niyo yung kambal na pulsiras? Okay, sabi niya, sapagkat hindi walang kabuluhan ng pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya ay ministro ng Diyos. Tagapaghiganti, siya ay kagagalit sa gumagawa ng masama. Kaya nga dapat na kayo'y pasakop. Ayan, pasakop tayo sa gobyerno. O, halimbawa, sabi ng gobyerno, ng LTO, tumubos kayo lisensya. O, pag wala kang lisensya at nahuli ka, o, alam mo na. Ha? Mas malaki mawawala sa'yo. O, samantalang kung tumubos ka ng lisensya, magkano brad ang lisensya ngayon? Wala pang 1,000. Di ba? Ang multa, 12,000. Di mas, tumubos ka na lang. Mas malaking babayaran mo eh. Dapat na kayo pasakop hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budi, sapagkat dahil dito ay nagsipagbayad naman kayo ng buwis. Ayan. O ano? Ano yung buwis? Tax. Saan galing ang tax? Sa Diyos. Kaya lang, tithes. Di ba? Ngayon, pag nagbayad ka ng tax, walang babalik sa iyo. Pero pag nagbayad ka ng tithes, may babalik sa iyo. Ayun, pagkakaiba sa gobyerno at sa Diyos. Sa Diyos, pag sa Diyos ka nagbigay, may babalik sa iyo. Pero ang tax mo dyan sa gobyerno, walang balikan yan. No. Okay. Sapagkat sila yung mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos na nagsipamahalang walang patid sa bagay nito. Itong verse 7. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila ay nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. So, hindi pala masama yung ma-appreciate natin yung mga magagandang ginagawa ng tao. Kaya, ako'y magpapasalamat sa gabing ito. Salamat doon sa kay Brother Dick, pamilya. Nadagdagan yung upuan natin. Pati si Brother Dominic, andyan ba? Andyan? Dominic, 8 upuan. Dadalawa pa lang kayong sa hamon ko. Okay, salamat. At iyan ay ibabalik ni Lord sa inyo. Kung mayroon pang hahabol, kasi alisin na natin yung mahaba dyan. Tsaka, ito ba hindi na magagamot? Ito lang. Ito. Okay. So, punta po tayo sa propeta. Kaya nga yung gobyerno po ng dito, ako po hindi na ako natutuwa dito sa lupa. Lalo pa itong, sa linggo ay tatalakayin ko po yung oncoming storm, yung parating na bagyo. Dito po sa propeta. Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Yung gobyerno raw ay mapapa sa kanyang balikat. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Pagdating sa Matthew 4, yung sinabi ko kanina, again the devil taketh him up into an exceeding high mountain and sheweth him all the kingdoms of the world. So pinakita ni Satanas yung kay Jesus Christ. Biro mo yan. Parang pinagmamalaki ni Satanas. Jesus, panoorin mo itong pag-aari ko. Dinala siya sa tuktok ng bundok
At siyempre, pag nasa bundok ka, tanaw mo lahat. Show it him all the kingdoms of the world. All. Walang sinabi ditong except all the kingdoms of the world. So, lahat ng gobyerno sa lupa. And the glory of them. And said unto him, all these things will I give thee. Itong lahat ng kaharian, lahat ng gobyerno, ibibigay ko sa iyo, Jesus. If thou will fall down and worship me, sambahin mo lang anya ako. Lumuhod ka sa akin. Lahat ito. Biro mo yung buong mundo, ang nagmamayari, si Satanas. Kaya wag tayong magtaka kung bakit ang mundong ito masama. Okay, sabi niya, 10. Then said Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. So, hindi niya pwedeng paluhurin si Jesus Christ. Sa pagkakataong yun, kasi ang hindi naman siya ang may-ari ng buong mundo. Nahawakan niya lang. Kasi dahil kay Adan, yung pagbagsak ni Adan. Pero hindi siyang may-ari nito. Kumbaga, nagkaroon lang siya ng karapatan. Okay, basa po tayo ang trumpet gives an uncertain sound. Sabi po dito ng prophet, I felt real bad at first. Then I come to find out that every man in the Bible, I believe that ever held a spiritual office for God was connected with the federal government. So may kaugnayan. Okay. Naalala ko po yung nagkumpisal na nakapatay siya. Kung sa tao siya magkukumpisal, baka mahuli siya, sabi niya. So ang ginawa niya, nagkumpisal siya doon sa nakapako sa krus. Malaking nakapako sa krus eh. Sabi niya, patawarin mo ako. Makapatay ako. Pero huwag mo ako isusumbong Sabi niya doon sa nakapako. Yung sakristan, yung simbahan kalapit ng munisipyo. Hindi po yan naglalayo, munisipyo at simbahan. Narinig siya ng sakristan, nag-report agad sa pulis. Kaya paglabas niya, pinusasa siya, huli. Galit na galit dahil sabi ko na sa iyo, huwag mo akong susumbong. Nung nakulong na siya, nagplano siya, babalikan kita, sabi niya. Ngayon, nakalaya siya after ng mga 10 years yata. So, ang unang inisip niya, yung makaganti. Pagbalik niya dun sa simbahan, wala na yung malaki. Pinalitan ng pare ng yung maliit, medyo maliit. Oy, saan ang tatay mo? Hello. So, ang ibig ko po sabihin, mga kapatid, yung gobyerno at simbahan, magkadikit yan. So, at naalala ko yung isang kwento nga kapatid tungkol doon sa nakapatay din. Sabi nung father, sabi niya, basbasan mo ako, nakapatay ako. Bakit ka pumapatay? Bago ko naman niya patayin, father, tinatanong ko kung naniniwala sila sa Diyos. Pag sinabing naniniwala sa Diyos, papatayin ko. Ikaw, father, naniniwala ka ba sa Diyos? Opo, hindi, kalukuhan yan. Pero mo, pare, hindi naniniwala pala ito sa Diyos. Okay, so, tuloy po ang basa, sabi niya.
check it back. Andiyan na. Ayan. And find it out. That's right. Moses, Daniel, John the Baptist, Jesus Christ died by the hand of the federal government under capital punishment. Peter, James, John, the rebellion, all suffered persecution sa kamay ng gobyerno. So pagdating na sa tunay na lingkod ng Diyos at gobyerno, magkalaban na yan. Pero yung unbeliever, magkadikit po yan. Sabi niya, bakit all suffered persecution? Why? It's the seat of Satan. Ang gobyerno, trono ni Satanas yan. Kaya wag po tayong umasa na, although may mga gobyerno na tapat din, pero sa panahong ito siguro, bibihira na lang. Sabi niya, do you know that? Do you know Satan took Jesus up, ayan, yung sinabi ko kanina, and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And he said, they are mine. Akin ito. Kaya nga, sabi ni James, chapter 4, ang umiibig sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Kaya pinapaiwas tayo sa mga gawaing sanlibutan. Kasi si Satanas po ang may hawak niyan. Amen. Kaya, medyo titingin-tingin po tayo kung ito baga ay nararapat o hindi. Sabi niya, they are mine. I do with them whatever I want to. And I'll give them to you if you fall down and worship me. Bibigay ko. So kaya nga, hindi po lahat ng pagpapala galing sa Diyos. Baka akala mo, lahat no. Merong galing, ang sabi po ng Bible, pag galing sa Diyos, walang sorrow. Ngayon, halimbawa, kasi ang blessing po, tingnan mo kung sa papaanong nagkaroon ka. Kasi si Diablo nag-aalok ng blessing. So tingnan mo, ito bang inaalok ito bang parating sa akin? Kalooban ba ito ng Diyos? Kasi baka namalaya mo na lang, napapalayo ka na. Pero kung ang blessing na yan, napapalapit ka lalo sa Diyos, ay galing nga sa Diyos yan. Pero kung napapalayo ka na, i-check mo. Sabi dito, kasi si Satan, sabi niya, sa akin ito lahat. Ibibigay ko ito sa inyo. Basta ako lang ang, kasi tingnan nyo, araw ng linggo, sa halip na para kay Lord, napupunta sa sa kanyang sarili. Ang sabi niya, and I'll give them to you if you will fall down and worship me. So you see who they belong to? We hate to think that about our own, but it is, sabi niya. Okay. Paragraph E11. Okay. Ituloy ko muna. Get thee hence, Satan. He knew he would fall here to them in the millennium. He knew they'd be his when? If these countries were governed by God. Okay. Sa ngayon, nangyayari na po ito. Okay? Sa mga son of David. Okay. The millennium would be on, sabi niya. E-11. But there will be a time. Kasi itong mundo, napaka-ano na po nitong mundo. Alam ng lahat yan. Na talagang grabe na ang nangyayari. Huwag na tayong lumayo. Dito mismo sa ating bansa, sa lahat ng panahon, ito na po yung grabe ang magnanakaw. Itong panahon na ito. Dumami ang mga adik. Itong panahon natin. Kaya hindi lang po
natin alam kung ilang krimen araw-araw ang nangyari. O katulad nung isang yung isang dating DPWH undersecretary, pinatay. Hindi yun namatay, pinatay. Kasi maraming alam yun. Iyan na po ang ating bansa ngayon. Okay, so, pero sabi ng prophet, but there will be a time, they'll got United Nations and leagues of nations and everything to try to bring peace. Ha? Okay, so itong United Nation ay nais nilang magkaroon ng kapayapaan ng buong daigdig. Pero sabi niya, but as long as Satan's at the top of it and politics, what's going to happen? They will fight just as sure as the world. So hanggat hindi napapalitan ng gobyerno ng Diyos, ang gobyerno sa lupa, magulo. Hindi mawawala ang gulo. Hindi magkakaroon ng millennium ang daigdig na ito. Ang magkakaroon lang ng millennium, yung mga pinili lang. So kaya nga, kailangan mawala itong gobyerno ni Satan. Ano yung gobyerno ni Satan? Gobyerno ng tao, human government. Kasi sabi hanggat nakaupo si Satanas dyan, sa politika, ano mangyari? They will fight just as sure as the world. But there'll come a time when all arms will be stacked. Darating po yun. And the tops will sound in the morning, breaks eternal bright and clear. Our King shall take his throne. Oh, there'll be singing, there'll be shouting, and there'll be one flag, one people, one nation, speaking one language, heavenly. I long for that time. And I'm pressing towards that mark, trusting to God someday. At sa atin po, dahil ang millennium po, nararanasan na ito ng Kristiyano. Wala pong gulo ang Kristiyano po. Kung magkaroon ng problema, sandali lang. Normal naman yung nagkakaroon ng problema. Pero hindi ito yung pangmatagalan kasi yung pansanlibutan na gulo yan eh. Yung tumatagal. Hello. Yeah. I long for that time, and I'm pressing towards that mark, trusting to God someday, when it's finished, I can hear Him say to me, come up higher. So, ito po yung ninanasa ng ating propetang mangyari. Yung talagang wala ng kaguluhan. Pero hanggat nasa ang mundong ito hawak ni Satanas, magiging magulo. Pero sa isang Kristiyano, kasi ang Son of David mga kapatid, dahil iyon na po ang panahon ngayon, sa lahat po ng panahon, millennium sa panahon ni Solomon. Sa lahat ng naghari sa Israel, si Solomon lang ang pinakamapayapa. At tayo po ay nasa Son of David ngayon. Kaya hindi tayo dapat nagiging magulo. Si David, puro gera. Pero sa Son of David, payapa. Amen. Sabi niya, Philadelphian Church Age. But have men hidden this truth? So kumbaga yung katotohanan ba talagang
Pinakikinggan ba talaga ito ng tao? Have they esteemed his person, who alone has the full sovereign authority over his church? I say no. For in every age, the church has been governed by a hierarchy. So sa lahat po ng panahon ng pag pumasok ang mensahe, tama pa. Pero lumalaon, nagiging denominasyon na. At hawak na ito ng mga, ano yung hierarchy, mga leader ng simbahan. Lalo na itong Catholic Church. Okay? So, sabi niya, a priesthood and apostolic succession, closing the door of mercy. Kasi denomination na eh. Hindi nagpapatuloy, katulad ng kanina, hindi nagpapatuloy yung dapat na ng buhay sa mensahe. Kasi pag hinawakan na po ito ng denomination, mananatili na sila doon. Wala pong bago. Sabi niya, and grace to whom it will. And instead of assuming the love and responsibility of the church, it has with mercenary lust preyed upon her and destroyed her. So, kung ayun pong natandaan nyo, minsan na ituro ko sa inyo, sa Dark Ages, 85 million ang pinatay ng Katoliko na mga protestante, mga naniniwala sa Diyos. 85 million. At nasa history po yan, nasa world history yan. Ang pumatay po Katoliko. Mga Kastila, Roma. Sabi niya, the clergy live. Ano yung mga clergy? Ito po yung mga leader din, mga pari, ganyan. Sabi niya, the clergy live in luxury while the poor church fed on the husk of abuse. Yan po ang, kung kayo po ay, lahat naman kayo nag-aral, yan po ang dahilan kung bakit sumulat si Jose Rizal ng 2 aklat laban sa Kastila. Kasi po, sila magaganda ang buhay. Itong mga Pilipino, kawawa. Okay, so sa ngayon, kasi sabi po ng Revelation chapter 3 verse 15, ang Laodicean church age ay mga mayayaman. Sabi niya, the clergy live in luxury while the poor church fed on the husk of abuse. And not one age did any different. Pare-pareho. Each bound itself to organization and put the government upon men and committed the church to that government. Ayun. So, ipinasasakop. Lalo na po itong one world religion. Pasasakop ang buong mundo sa isang relihiyon. Ginawa na nila ito noon na yung mga tao ina-under ng relihiyon sa panahon ng Kastila. Ngayon po, worldwide ito. Sa ayaw at sa gusto ng tao. Kaya nga, ito yung panahon mga kapatid na i-practice ninyo ang pananampalataya dahil dumating man ang panahon na yan, alam mo ang gagawin mo. Kasi hindi na po ito kung nung linggo, yung mga bagay na plano ng Antichrist. Hindi po yan malalampas kasi sabi nga ng aming meeting minsan, baka mas mapaaga pa sa 2030. Ngayon ang tanong, handa ka na ba? Amen. Sabi niya, each bound itself to organization and put the government upon men and committed the church to that government. There let the people rise up and they were brutally suppressed or cast out. So, nangyari na po ito noon. Okay? Every denomination has the same spirit. Every denomination swears that it has the key to the government of the church. Iyan yung mga kumbaga pangako
nandito ang tunay. Itong relihiyon na ito ang dapat ninyong sampalatayanan. Dahil nandito lahat. O, biro mo. Saan ka nga paano hindi maano ang tao na pag nag-aaral ka ng isang Diyos, tatanungin ka, malakas ba ang isang Diyos? Malakas. Kung malakas ang isang Diyos, mas malakas tong tatlo sa amin. Sa iyo, isa lang. Plus, ito pag mga nakahilira sa altar na tinatawagan ng tao. So, talagang ang tao maniniwala kasi bibihira ang naniniwalang one God kasi mas malakas itong tatlo. Malakas nga ang isa, di lalo ng tatlo. Sabi niya, every denomination claims that it opens the door, but that is not true. It is Jesus and Jesus alone. He sets the members in the body. He endows them with their ministries. He puts the gifts at her disposal. He cares for her and guides her. She is His sole property, and He has no other one but her. So, sa katotohanan, iisa lang po ang inaano ng Panginoon, yung Kanya. Kaya kung ikaw ay Kanya, mapalad ka. Amen. Dito po tayo sa Philadelphia ulit. Yun pong ating binasang Isaiah 9:6. Sabi po dito, He that hath the key of David. Okay, so yung susi ni David. This beautiful praise follows and comes out of the preceding praise. He that is true. Christ, the perfect realization contrasted with partial realization. Here it is. Moses was a prophet of God, but Jesus, like unto Moses, was the prophet of God. David, a man after God's own heart, was king of Israel, but Jesus is the greater David, King of kings and Lord of lords. God, very God. Okay. Now, David was born of the tribe of Judah, out of whom no priest came. Yet he ate of the shewbread reserved for priest. He was the great warrior overcoming the enemy. So, yun pa ang sinisimbolo po dito si David at si Jesus Christ. Okay. So, ano po ang kalagayan ni David sa kanyang panahon? Si David po ay hindi nakaranas ng talo sa laban. Noong siya ay nakikipagdigma, wala pong talo si David. At maging ang kanyang mga mandirigma, kung ito po ay ilalarawan natin sa atin, dapat kung ikaw ay son of David, ang tatay mo mandirigma, warrior, overcomer. Dapat ikaw ganon. Dapat ang mga son of David, overcomer po yan. Amen. Sabi niya, he was the great warrior overcoming the enemy, establishing the people. As king, he sat on the throne. He was a prophet. The same, Jesus Christ, ganon din. King and prophet and priest. Okay. Si David, hindi priest. King lang, saka prophet. Si Jesus Christ, tatlo ang opisina niya. He was a wonderful type of Christ. Now it says in Isaiah 22:22, and the key of the house of David will I lay upon his shoulder. So, yung susi ay wala sa kamay. Wala rin sa bulsa. Ang susi
Ay saan? And the key of the house of David will I lay upon his shoulder. So ang susi, sabi niya. So he shall open and none shall shut. And he shall shut and none shall... yun. So nakikita nyo ba? Kapag daw sinaraduhan, kumbaga yung susi na yun, pag sinaraduhan, walang kasi nag-iisang susi. Pag binuksan, walang makapagsasara. Grabing kandado yan, ano? Iisa lang ang pwedeng magbukas at magsara. Yung susi. At nasa balikat pa yung susi. Okay. Sabi niya. And none shall open. The Spirit uses this Old Testament reference concerning the Lord Jesus Christ and His ministry in the church. What the key of David signified at the time is mere shadow, which is now fulfilled in Jesus standing in the midst of the lampstand. Yung 7, sabi po rito, it has to do with our Lord after His resurrection, and not His earthly pilgrimage. But what does this case signify? Ano ang kahulugan nito? Na bakit nasa balikat? Kasi kailangan makita natin to, bakit nakalagay sa balikat ang susi? Ano ang kaugnayan nito sa aking buhay, sa atin? Yung pagkakalagay ng susi sa balikat. Sabi po rito. But what does this case signify? The answer lies in the position of the key. It is not in his hand. It is not worn around his neck. Wala rin sa leeg. It is not placed in the hands of other men. Or the verse could not be saying that he alone. Kasi siya lang ang may hawak eh. At nandun pa sa balikat na. So wala sa ibang tao, wala sa kung kanino. Wala sa ibang lugar. Sa balikat lang. Ano ang significant dito, sabi niyang propeta? Yeah. He alone has the use of that key, for He alone opens and shuts. Siya lang ang pwedeng magbukas at magsara. And no one has that right but Jesus Himself. Si Lord lang. Isn't that right? But where is the key? It is on His shoulder. Okay, so nandoon sa balikat yung susi. Okay. But what does shoulder have to do with it? Read Isaiah 9:6. And the government shall be upon his shoulder. But what does this mean? Anong kahulugan ito? The answer is this. The praise government upon his shoulder comes from the wedding ceremony of the East. So, yung palang kahulugan nito, yung government at yung susi, ay sabi niya, hinango ito sa kasalan sa silangan. Okay. When the bride has been committed to the groom, she takes off her veil. So, ewan ko kung ngayon ginagawa pa ito. Kasi diyan sa Lapingaw, may kinasal diyan yung tatay ni Brother Efren. Nung kinasal yun, di ba may veil? Yung lalaki, sumilong doon sa veil. Nagtawa. Ang veil, inilalagay dito sa balikat ng lalaki. Ewan ko kung ngayon ganun pa rin. So, bakit sa balikat inilalagay? Kasi ito yung simbolo na yung, sabi niya, when the bride has been committed to the groom, she takes off her veil and places it over the groom's shoulder. So, inilalagay sa balikat yung veil. Aalisin dito yung veil sa ulo, ipapatong sa balikat ng lalaki. Ewan ko kung ginagawa. Pero dapat gawin ito kasi ito yung sinabi ng propeta.
Anong simbolo yun? Signifying that not only is she under his dominion. So yun pala ang hindi lamang kasi di ba sabi ng Bible, pasakop ang babae. Hindi lang yun. Mayroon pang kahulugan yun. Okay? That she has transferred her rights to him. So kaya nga, si Angel, matagal na naging labalan yan. Pero pag siya ikinasal kay hindi na yan labalan. Ta-transfer na yung kanyang dito. So, kasi sakop na siya. So, yung apelyido niya, mabubura, mapapalit. Okay, so nakuha niyo ba? Yun ang simbolo dito, sabi niya. That she has transferred her rights to him. That he is the head. Oh. So, brother, tayo pala ang head. Ano? Baka pagdating ng araw, si Brother Gerald, Mrs. Labalan. Hello? Head po hindi po tayo pwedeng mag-reason. Kasi sabi ng prophet, hindi mo pwedeng gamitin ang reason. Kasi. Head ang lalaki. Sabi rito. Okay, sabi niya. But also that he bears the responsibility and the care, and that he alone, no one else. Okay, so ang naman, okay, no other man, no other power has any right so ito naman sa kumbaga, kaya pala sa balikat kasi lahat ng responsibilidad. Although gusto ko pong linawin ito dahil kung wala naman trabaho ang lalaki, magtulungan. Kasi may mga anak na kakain. Diba? Pero mas maganda pagsikapan dahil responsibilidad ng lalaki ang buhayin ang pamilya. Pero pwedeng magtulungan. Amen. Kasi sabi ng prophet, ang babae kusina yan. Kaya, Angel, mag-aral ka na magluto. Kasi kayong babae, pang-kusina kayo. Amen. Pero, ulitin ko sa nagtutulungan, dapat na pati babae, tumulong ang lalaki. Okay, yung babae. Okay. No other man, no other power has any right and responsibility. And that, beloved, is the key of David. Okay. God being sovereign, He foreknew by divine decree exactly who would be in His bride. Kasama po tayo. Alam ni Lord dito kung sino ang kanyang mga nobya. He chose her. Okay. She did not choose him. Hindi tayo ang pumili kay Lord. Siya. He called her. She did not come on her own. Kasi kung tayo, katulad ko mga kapatid, walang sa ako ng Diyos. Kasi ang Diyos ko nung araw, 4 na kanto. Amen. Pero bakit ako nandito? Iyan po ang Diyos. Wala kang magagawa pag pinili ka. Sabi niya. He chose her. She did not choose him. He called her. She did not come on her own. He died for her. Amen. Namatay siya ang Panginoon dahil sa atin. He was her in His own blood. He paid the price for her. She belongs to Him. Alam niyo po ito kasi ako, ang dami ko ng kinasal. Bakit tayo gumagamit ng singsing? Ang singsing po ay ownership. Pag nagpalitan na ng singsing, isusot ng lalaki sa babae, isusot ng babae sa lalaki. Sign po yan ng ownership na walang ibang lalaki na dapat at wala ring ibang babae. Kasi pag-aari ng lalaki, pag-aari din ng babae.
So kaya, ang singsing, ulitin ko, ito ay simbolo ng ownership. Walang ibang nagmamayari sa iyo. Okay? Oh. Sabi niya, she is wholly committed to him and he accepts the obligation. So, saan daw anong babae? Ang she. Holy. Buo. Committed kay Lord. At sa mag-asawa, committed sa asawa. And he accepts the obligation. So, lahat ng obligasyon bilang padre de pamilya, nasa balikat na ng lalaki. Amen. He is her head. For Christ is the head of His church. So kaya nga, hindi natin ito pwedeng baguhin. Ang head, lalaki. Tingnan nyo. As Sarah called Abraham, Lord. Biro mo yan. Si Abraham, pagka nag-uusap sila, ang tawag ni Sarah kay Abraham, ano ang ibig mong sabihin, Lord? Ano po yung pinakukuha mo, Lord? Sige, sandali lang po, Lord, ha? Lord ang tawag niya kay Abraham. Ganyan ang pagrespeto ni Sarah kay Abraham bilang head. Brother Jolo, kailangan Lord ang tawag sa iyo ni Joanna. Sabi niya, as Sarah called Abraham Lord, even so the bride is happy that he is her Lord. He speaks and she obeys, for that is her delight. So, kasi ang gandang habang nagtatrabaho si lalaki, naglilingkod din yung babae pagdating. Nandyan yung punas-punasan din ng pawis. Medyo nagtitimpla ng kape. Masaya siyang ginagawa niyan bilang head ng tahanan. He speaks and she obeys, for that is her delight. So, natutuwa siyang maglingkod sa asawa. Philadelphian Church Age. The king of David, was not David the king of Israel, all Israel? And is not Jesus the son of David according to the fact that he will sit upon the throne of David in the millennium and reign and rule over his heritage? Surely. So the king of David signifies that it is Jesus who will bring in the millennium. He has the case of to death and hell will raise up his own that they may share in his reign of righteousness upon the earth. So yung coming, although ang millennium po natatamasa ng believer ngayon. Pero may sinabi pa rin, kaya yan po yung pinag-sharing namin. Dahil marami akong nabasang quotes na mayroong great millennium. At yun siguro yung inaano ni Brother Bana, I am longing na mangyari na yun. So, hindi natin alam. Di ba? Okay, sabi niya. Okay. Sabi po rito, Spirit of truth. Now Hebrews, the first chapter said, God in sundry times and diverse manners spake to the fathers through the prophets, but in this last day, by His Son, Christ Jesus. It's the Holy Spirit taking over position or taking possession of the church to operate Christ in the church. Then, ito, pakinggan nyo. Then you become as He was. Oh. Ano raw?
Hindi ka ba natutuwa nito? Ha? Ano sabi? Then you become as he was. He become as he was. So, pag sinabing as he was, yun, sabi nga, sa seventh dimension, we are in the mind of Christ. Ha? So, para baga nagpapalitan dito ng kalagayan, ano? Ha? He become as he was. So, si Lord, naging ikaw. Ha? So, you could become as he was. So, pwede ka rin maging ikaw na siya. See? He become you. Yung pong, yung cross, ang ipinapako doon, mga makasalanan. Si Lord walang kasalanan. So, yung cross para sa atin sana yon. Tayo dapat sana nagpasan. Pero inako niya, kaya sinabi rito na, tayo naging siya. Na sa halip na tayo magpapasan, mamamatay, siya na lang. So sabi niya, he became you, that you might become him. Naging tayo siya para maging tayo, maging siya. So, mali ba ang sabi ng propeta na you and God are one? Son of David po yan. Dito lang po yan sa Son of David. So, sabi niya, ikaw at ang Diyos, iisa. He became you that you might become Him. That, it's above understanding. So, mahirap unawain, sabi niya. There's no way to explain it. Walang paraan para ito ipaliwanag. And don't try it. Huwag nyo nang subukan. Just accept it. Na, ikaw at ang Diyos, isa. Basta paniwalaan mo lang. Huwag mo nang suriin. Kasi doon sa pinanggalingan natin, brother, pinanggalingan natin, ay sasalain ko muna. Dito, pag sinabi na, huwag mo sasalain. Paniwalaan mo lang. Iyon ang totoo. Don't try it, just accept it. He spoke it, and that settles it. Just say, it's right. Believe it. Andiyan ba? Ay, propeta po yan. So, saan ka dito lugi? Na ikaw pala at si Jesus magiging isa. At sabi pa nga rito, then you become as He was. He became as He was, so you could become as He was. He became you that you might become Him. Hallelujah. Now, sabi po rito, sa Satan's Eden, God's Eden was established in righteousness. So, kasi dispensation of innocence. So, yung first Eden, na-establish ito sa katwiran. Satan's Eden is established in sin. Because Satan is sin. God is righteousness. And God's kingdom was established in righteousness. Kaya, itong na-establish ni Lord ngayon, we are the kingdom eh. Dapat nasa righteousness po tayo. Huwag nating papasukin ang kingdom dito ni Satan. Kasi nasa huling yugto na po tayo. Buhay na po ito. Third Testament, Third Coming, buhay na po ito. Huling yugto na po ito. Sabi niya. And peace, sabi niya. And God's kingdom was established in righteousness and peace and life. Ayan. And Satan's establishment is in sin. Mananatili po yan. And religious sin. Okay. Last. 5-4. The God of this world today
The worship person of this world today is Satan. So hindi po ito alam ng tao na ang wino-worship ng buong mundo ngayon, maliban sa mga third coming believer, si Satanas po ang kanilang wino-worship. Bakit? Kasi kahit po sabihin natin na Brother Branham din ang mensahe mo, kung ito'y halo-halo at nandun ka sa second coming, Laodicean Church Age po yan. Ang mensahe ngayon, itong panghuli. Third coming. Okay, so sabi niya, hindi nila alam. Okay? The worship person of this world today is Satan. And the people are ignorant of worshiping Satan. Hindi nila alam na si Satanas ang kanilang sinasamba. Bakit gano'n? Naggaganyan pa sila, Di ba? Nagdadasal din sila. Mas matagal pa nga silang magdasal. Kasi hanggat hindi nila naubos yung mga yung mga butil-butil, uubusin nila yon. Mas matagal pa sila mag-pray, sa totoo. Pero, kaya hindi nila namamalaya na si Satanas ang kanilang sinasamba. But it's Satan impersonating himself as the church. See, as the church, they worship Satan thinking that they are worshiping God through the church. But it's the way Satan has done it. So, paano kung wala tayong propeta na nagsasabi sa atin ng totoo? Kasama rin sana tayo doon na hindi mo namamalayan kasi anumang aral na taliwa sa totoong aral ngayon sa panahong ito, si Satan na po ang sinasamba nila. Kasi, kaya nga, meron pong mga dyan sa Bible, the wise and foolish virgin. Pareho silang virgin. Parehong believer. Pero foolish yung isa, bakit? Wala silang Holy Ghost, walang langis. Yung 5 lang ang mayroong langis, kaya umiilaw. Yung 5 na foolish, andap-andap na yung ilaw nila at namatay pa nga siguro yung 5 na ilaw. So, ibig sabihin, ang tunay na righteous ngayon, sila yung may ilawan. May langis. Okay. Sabi niya, but it's the way Satan has done. Last. 1 John 2:16. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Kay Satan po yan. Ano yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, at pride. Kay Satanas daw yan. Sa sanlibutan. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So verse 19, ito yung mga antichrist. They went out from us. Umalis sila sa atin. But they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. So ang mga antichrist po, iiwanan ito. Ayaw nila ang mensaheng ito. Kaya makikita nyo, nung una, masigla sila. Sumasayaw din sila. Bandang huli, nawala. Bakit? Hindi sila totoo. Dahil ang totoo, nagpapatuloy yan. Sa liwanag. Hanggat merong liwanag, may bagong mensahe. Kaya nga, itong camp, kaya sabi ko, walang a-absent kasi para yan sa kapakinabangan nating lahat. Marami tayong maririnig na mga bago. Bago sa tenga natin. Amen? At karagdagan yon sa ating kalaman. Okay, sabi niya? And this is the promise that He hath promised us. Ano yon? Even eternal life. So yan po ang pangako ng Diyos.
eternal life sa lahat ng mga nagpapatuloy sa salitang ito. Amen. Wala na pong ibang mensahe ngayon, mga kapatid. Napakaraming simbahan at dito mundo, pag-iisahin po ito ng Antikristo. Isang tag, baka pumirma ka rin. Amen. Pero ako, mga kapatid, sabi, kasi sabi po ng Bible mismo, Matthew 24 verse 20, ang mangyayari sa ang kaganapan putol ulo, pakain sa leon, sunugin, lagari. Pero itong parating, hindi pa raw nangyayari. Ano kaya? Baka sa palagay nyo, imagine nyo nga yung hinihiwa ang mata mo ng blade o kaya kutsilyo. Kasi wala pa sa Bible nun eh. Yung balatan ang talampakan mo, patakbuhin ka dyan sa bagong sunog na damo na may mga. So, alam niya ang Roma, mga malulupit po yan. Kaya nga, sila po ang nagtatag ng yung arenang tawag doon, mga gladiator. Kasi tuwan-tuwa sila na may tumatalsik na mga dugo, nagpapatayan. Malulupit po yan. At iyan po yung parating. Kaya kung ang pananampalataya mo hilaw, anong mangyari sa iyo niyan? So, kaya dapat paigtingin po natin ang pananampalataya. At tama yung sinabi kanina, mag-pray lagi. Awit tayo.